Ipinakita ni Luka kung bakit may dobleng problema ang Minnesota. Ang gawain para sa Timberwolves ay nakakabahala. Paano mo pipigilan sina Kyrie at Luka na gumawa ng pinsala? Dahil iyon ang maaaring magdesisyon kung aling koponan ang uusad sa NBA Finals. Sa Game 1, walang laban ang Wolves laban kay Kyrie sa first half at gumuho laban kay Luka sa fourth quarter. Si Luka ang pinakamahusay na manlalaro sa sahig kapag ito ay tunay na binibilang, paulit-ulit na naglalabas ng lahat ng malalaking paglalaro sa isang maigting at mahigpit na pagtatapos. Nagkaroon siya ng 15 sa kanyang 33 puntos sa quarter. Pinarusahan ng Wolves sa mga step backs, sa pamamagitan ng pag-abot sa kanyang mga sweet spot sa sahig at mahalagang ginawa sa quarter na iyon kung ano ang ginawa ni Kyrie sa unang kalahati. Si Kyrie ay naging scoreless sa fourth kaya walang choice. Sinabi ko lang sa aking sarili na kailangan nating manalo sa larong ito, at kailangan kong maglaro ng mas mahusay, sabi ni Luka. Hindi ko ginawa sa loob ng tatlong quarter. Hindi lang naging masigla si Luka sa offensive at nagkaroon din siya ng 3 steals sa quarter, isa sa isang tangkang lob. May 66 na segundo ang natitira at ang Mavs ay humawak sa 2 puntos na abante. Kaya ang kanyang pagtatapos ay may epekto sa magkabilang dulo. Nanatiling positibo si Luka, sabi ni Kyrie. I just reminded him to keep your head up. Naiisip namin ang 1 hanggang 2 na suntok na iyon. Magka-tandem kami. Hindi naman sa nagsusumikap kaming magpalat-palat pero kapag siya na ang maka-score, oras ko na para maglaro ng depensa.